Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga meron ng hawak na Philippine passport dyan, alam niyo bang sa bawat pahina nito may nakatago pa ng mga imahe at simbolo na nagpapakita ng kultura nating mga Pilipino? Saan banda ba rito kamo? Panoorin ang ulat na ito. Nagliwanag ang mga mata ng mga netizens nang mapanood ang viral TikTok video na ito nang isinalang kasi ni uploader ang kanyang passport sa ilalim ng UV o ultraviolet light. Tumambad sa kanya mga nakatagong makukulay na disenyo sa mga pahina na ngayon niya lang nakita. Gaya ng manunggol jar sa page 18, tamaraw sa page 19, mga mangga mula sa Guimaras sa page 24, butanding sa page 28, at mga sumasayaw ng tinikling sa San Juanico Bridge sa page 31. Ang nag-upload ng video ang taga Santa Rosa, Laguna na si Christopher. Paano mo naman ito na-discover, Christopher? Nagtitingin po ako ng mga video. May lumabas po na Canada passport. Kaya po nalaman ko po na baka sa Philippine passport meron din pong ganong klaseng features. At nang kanya raw ito sinare online, Ang dami na po na nag-share, tapos nag-comment. First time lang din po ata nilang malaman na may ganun palang features yung passport natin. pero bakit naman kaya may tila nakatago mga imahe at disenyo sa ating pasaporte? Kuya Kim, ano na? Ang passport ay isang travel document na ini-issue ng gobyerno ng isang bansa bilang patunay sa pagkakakilanlan at nasyonalidad ng isang mamamayan. Hindi tayo legal na makakalabas ng Pilipinas at makakapasok sa ibang bansa kung wala ito. At ang mga simbolo naman ng ating passport na makikita lamang sa ilalim ng UV light, hindi lang basta disenyo. Isa kasi ito sa napakaraming security features ng ating Philippine passport. Ang mga nakatagong simbolo sa mga pahina na ginamitan ng invisible UV fluorescent ink at threads, paraan para hindi basta-basta mapeke ang mga pasaporte. Isa rin to sa tinitignan ng mga otoridad para malaman kung totoo ang hawak mong passport. Pag may doubt yung immigration official, ginagamitan niya ng UV light para tingnan niya yung mga security features, kung intact. It started sometime in 2017, 2018. Yun po yung isa ring magandang dulot ng mga security features nito. Kahit saan ka pumunta, anywhere in the world, you carry those symbols of being a Filipino. Pero alam niyo ba na nasusukat din ang lakas ng isang pasaporte base sa kung ilang destinasyon ang maaaring puntahan ng may-ari nito na hindi kinakailangan ng visa? Pang-ilan kaya ang ating pasaporte? Ang mga Philippine passport holder may visa-free access sa 65 countries at territories. Kaya ayon sa Henley Passport Index, pang-72 ang Philippine passport sa most powerful passport sa taong ito. Singapore naman ay nanguna sa listahan sa taong ito na may visa-free access sa 193 countries. Sana all. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mahigit 50 na ang naitalang kaso ng tigdas sa Quezon City mula Enero hanggang kahapon. Mahigit triple kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakatutok si Oscar Oida. Nasa gitna pa ng laban kontra dengue ang lungsod ng Quezon matapos ideklara ang outbreak doon. Pero kailangan na rin itong isabay ang laban sa tigdas o measles matapos dumapo sa 57 tao mula Enero hanggang February 26. Mahigit triple ito ng kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang confirmed cases dito ay nasa 20. No? Ibig sabihin, napadala na, kuhaan natin ng dugo at napadala natin sa RATM for testing. So nag-confirm yung ating diagnosis dun sa kanila. Ang mga kaso ay nakikita sa mga bata, no, na less than 1 year old. Ang common denominator daw ng mga tinatamaan. Walang mga bakuna yung mga bata. So, na-miss nila yung pagpapabakuna. No? So, ang malaking porsyento dun sa mga nakita natin na inimbestigahan natin, nasa 32% of those na pwede nang bakunahan ay wala talagang bakuna, no? Kahit isa. Hanggang ngayon, wala pang naitatalang nasawi sa naturang sakit. Kagandahan sa magandang surveillance system. So nare-report sila agad, nakikita sila agad sa community at namamanage ng maganda. So yun kasing pinaka-importante doon. Paalala ng mga eksperto, kung di pa nababakunahan ang mga anak, mainam na magpabakuna na sa lalong madaling panahon. Pwede naman daw maulit basta may pagitan ng mahigit 1 buwan mula ng huling bakuna. So, ang importante talaga ay mabantayan siya mabuti at gaya ng ginawa natin sa dengue, kung kinakailangan kaming mag-announce uli ng outbreak ay mag-a-announce po tayo.
Dapat ding bantayan ang mga sintomas ng measles para maagapan. Una, lalagnatin yung anak, tapos merong ubo, sipon, tapos yung conjunctivitis o yung nagluluha yung mata. No? So yun. Tapos magkakaroon ng mga rashes sa katawan. Pag ganun, dali na sa health center. Pagka ganun, dapat madala na sa health center. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan lalo sa Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan din na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide sa Luzon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw ay nabawasan naman ang malawakang pagulan. Kalat-kalat na lang yan at maaaring sa ilang bahagi na lang ng Quezon at Mindoro provinces sa hapon at gabi. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong. Samantala, sa Climate Forum ng Pag-asa, sinabing nasa 59% ang tsansang magpatuloy ang La Nina hanggang Marso at Abril ngayong taon. Pero unti-unti na raw itong hihina patungo sa neutral condition kung saan walang La Nina o El Nino. Kung hanggang kailan naman iiral ang amihan season, karaniwang nagtatagal yan hanggang sa una at ikalawang linggo ng Marso. Iginiit ni PNP Chief Romel Marbil na mayroon umanong memo na pumapayag sa pagdaan sa EDSA busway ng mga marked vehicle ng pulisya tuwing may emergency. Kasama ba riyan ang meeting o yung pagpupulong? Ang sabi ng memo ng Highway Patrol Group at ng Palasyo sa pagtutok ni Joseph Moro. Gusto makausap ng PNP ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod yan ng pagsita sa convoy na dumaan sa busway na ayon sa bumabang pulis ay maghahatid sa PNP chief. Sabi ko nga, there's an emergency. There's a law na talagang pag-emergency, you can use the bus lane. Meron na po, there's a memo already that if you can, the PNP in marked vehicles, you can use po yung bus lane. Emergency, that's a given fact. Ang sinasabi niyang emergency ay emergency meeting aniya sa Krame. Yung po meeting because there's an operation. Noong 2023, nilinaw ng memorandum ng DOTR sa MMDA na bukod sa mga pinapayagang bus, pwede rin sa busway ang 5 pinakamatataas na opisyal sa gobyerno. Gayon din ang mga on-duty na mga ambulansya, truck ng bumbero at mga sasakyan ng PNP. Walang nabanggit na emergency. Ang memo ng Highway Patrol Unit ng PNP naman ang naglinaw sa kung ano ang itinuturing ng pulisya na on-duty. Ito aniya ay yung mga sasakyang may marka ng PNP na rumiresponde sa ongoing na law enforcement at security operations, pati paghabol sa mga kriminal o hot pursuit operation at rumiresponde para pangalagaan ng seguridad pampubliko sa panahon ng sakuna at iba pang mga emergency. Dagdag pa nito, bawal sa busway yung mga PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya. Hinihingan pa namin ng panig si General Marbil, PNP at DOTR SAIC. Wala pa ring update sa binanggit ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na pagpapaimbestiga sa insidente. Pero sabi ng Malacanang ngayon kung totoo mang pinapayagan ang mga emergency, dapat lamang po ito ay mapatunayan. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. Dagdag pa ng Palasyo, kapag ka po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Aamyendahan ng COMELEC ang resolusyon nito kaugnay ng mga election survey. Kasunod yan ng pagtutol ng mga survey firm sa ilang bahagi nito, kabilang ang sapilitang pagpaparehistro. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang dialogo, nagpahayag ng pagtutol ang mga survey companies sa ilang bahagi ng resolusyon ng COMELEC na naglalayong mabantayan ang mga political survey kapag campaign period. Sa resolusyon kasi ng COMELEC, mandatory o sapilitan ang pagrerehistro nila sa COMELEC. Pero ilang survey company ang tutol dito at may humiling pang huwag na lang munang ipatupad ang resolusyon ng COMELEC. The issue of mandatory mass
must be completely rewarded to voluntary. Kung maayos na ho na eto mga suggestions ma-include, pwede ba natin masuspend muna yung implementation ng existing resolution? May nababahala rin sa panghihingi ng COMELEC ng mga detalye kung paano isinagawa ang survey. There are elements in the raw data that reveal the identities of respondents. This is subject to our confidentiality anonymity agreement with respondents as covered by the consent form. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pakay lang naman nila mapigilan ang pagkalat ng peking survey na gawa-gawa ng mga questionableng grupo. Yung mga lehitimong survey company, bibigyan daw nila ng badge para magabayan ang publiko kung mapagkakatiwalaan ba ang survey. Sabi pa ng COMELEC, nagagamit daw kasi ang survey para impluwensyahan ang mga botante, bagay na kinontra ng ilan dumalo. Surveys are imperfect tools. It's a snapshot of a point in time that provide insights but not guarantees. Alam niyo po ba, anong porsyento po ng Pilipino ang aware sa surveys? Of registered voters po, 14% lang. Ang mataas po ay sa NCR, 24% are aware of surveys. Which, segue ko ho yun sa third point ko. I will reiterate po na walang bandwagon effect ang surveys. Ang ating pong official ballots, roughly 74 million. Imprenta ko po. Ang 14% po nun, 10,800,000. So enough na ho yun para magkaroon ng ilang seat yung party list. At enough na po yun para yung mga nasa laylayan ng 12 senators pumanik. Okay. Even assuming that there is a bandwagon effect, masama po ba yun? Samantalang, yung kapitbahay nyo, pipilitin kang itong iboto. Yung nanay nyo, yung tatay ninyo, pipilitin kang itong iboto. Nagkasundo naman ang dalawang panig na amyendahan ng COMELEC resolution para bigyang daan ang panukala ng mga survey companies. Pumirma din sila sa isang pledge of commitment para sa pag-regulate ng survey practices para sa credible at transparent elections. Pero may mga pinabago muna ang ilang dumalo bago sila pumirma. Tulad ng pag-aalis ng probisyon kaugnay sa paglalahad ng financial information kaugnay sa survey. Kaugnay pa rin sa eleksyon, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinadalhan nila ng notice ang lahat ng senatorial candidates para ipaalis ang mga poster nila na wala sa tamang sukat at lugar at hindi gumamit ng environment-friendly na materyales. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Hot and fierce ang oras sa media conference ng buong cast ng upcoming murder mystery drama na Slay. Kasama rin po ako sa GMA's First View original series na dapat ninyong abangan dahil sa kakaibang twist. Makichika kay Aubrey Carampel. Slaying in their red outfits. Sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega, and Julian San Jose sa media conference ng upcoming murder mystery drama na Slay, ang GMA's First View original series. Magagandang mukha. Kung may susunugin man ako, it's definitely not Zach. Na may pangit na sikreto. Kung sino man ang gumawa nito kay Coach, gusto niyang magdusa si Coach. Sisimulan na ang tunay na paghahanap sa killer. Hindi kaya excited na ang impyerno na kunin siya? Ni Zach Zamaro. She must pay for her sins. Ito siguro yung pinaka-interesting para sa akin na napunta sa aking role kasi ibang-iba siya sa kung ano ako as a person. It's very unpredictable and it's led by an all-women cast. Yun ang pinaka-masaya. We're working together with our friends. So, kitang-kita yung chemistry on screen. Aminado ang cast na challenge daw sila sa kanilang mga karakter bilang sina Sugar, Liv, Amelie, and Diana. Ang usapan daw nila sa story conference pa lang, kailangan nilang magpagalingan in a form of a healthy competition para mas magampanan nilang mabuti ang kanilang roles. I really wanted to encourage
all of us, yung buong cast, na ilabas namin yung best ng isa't isa. And ang saya naman na nararamdaman namin yun sa set. Kasi wala akong nararamdaman na negative competition sa mga to. I love na may, we all look seemingly innocent pero may tinatago rin pala kami mga sekreto. And ano yung mga reasons kung bakit makakapatay ng tao ang isang babae? Ibang klaseng paghahanda raw ang ginawa ni Derek Monasterio dahil may pagka-psycho raw ang kanyang karakter. I worked hard, promise. And talagang inaral ko talaga yung role ko and kinausap ko talaga silang lahat. And hinanap ko talaga yung mga similarities and differences ko with other characters. Meron siyang baggage si Zach na kine-carry. So kaya siya, may bubog kaya siya naging ganon. And sobrang creepy kung ano yung backstory niya. Kasama rin sa cast sina Royce Cabrera, Gil Cuerva, Femela Baranda, Tina Paner, Chucky Dreyfus at Simon Ibarra. Dumalo sa media conference ang Kapuso and View executives, gaya ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilibet G. Razonable, at iba pang opisyal ng GMA. At View Philippines Head of Content, Garlic Garcia. This is the first time we're doing two versions. One version on View, one version on TV. Magkaiba yung ending natin, kaya kailangang abangan parehong versions. It's campy, it's fun, it's shocking, it's scandalous, it's fiery. Be ready to slay! Watch it first on View, starting March 3, mapapanood nyo po ng libre. And then after 3 weeks, mapapanood po sa GMA. Mapapanood na ang Slay sa View sa March 3 at soon sa GMA. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Natagpo ang may tama ng bala sa ulo ang isang babae sa isang kanal sa Caloocan City. Nakatutok si Bea Pinlac. Tila normal lang na gabi ito sa Camarin, Caloocan City noong Martes. Ang 34 anyos na babaeng ito, kaswal lang na naglalakad sa Durian Street. Hindi na nahagip sa CCTV kung saan siya patungo. Pero sunod na siyang nakita sa isang kanal sa Avocado Street. Wala ng buhay at may 2 tama ng bala sa ulo. Hinala ng pulisya, iniwan ng suspect sa kanalang bangkay matapos ito barilin. Natagpuan na lang namin yung victim doon sa may kanal. Yung bangkay na lang po, ma'am, ang na-recover natin doon sa crime scene. Ang tinitingnan nating mga motibo dito, ma'am, is drug-related. Matapos ang insidente ng pamamaril, nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya para matugis ang gunman. May lumutang po na witness po natin na nagtuturo kung saan tumakbo po yung suspect. Agad daw nilang pinuntahan ang bahay na itinuro ng isang saksi. Sa mga viral video sa social media, inirereklamo ang mga pulis na ayon sa uploader ay sapilitang pumasok sa kanilang bahay madaling araw kahapon. Nasira pa umano ng mga pulis ang kanilang gate. Mainit din ang nakuha ng sagutan ng mga pulis at ng mga nakatira sa bahay. Ito nang galing yung pinatay, dito rin tumakbo yung pumatay, ha? Po, balikan po kayo lahat. Nuksan na nga po lahat eh. Tago ka ba? Kaya pa po. Bakit nagagalit ka? Hindi po kami, talagang makigalit ako kasi istorbo po kayo sa amin. Tinan niyo po ginawa niyo sa amin, no? Welcome na welcome kayo dyan. Ganyan lang po dyan. Wala pong problema. Hindi po. Total, nag-istorbo na rin lang kayo sa amin eh. O, akitin niyo hanggang doon. Para naman napaka-criminal yung hanapin ninyo. Criminal po talaga. Oo, kaya nga eh. Pumatay nga eh. Oo, kaya nga po. tumakbo. Akit nga po. Akit nga po. Ano iniiyak mo? Ay, kaya nga po. Kayong naninigaw, sir. Hindi kami naninigaw, kayo naninigaw eh. Depensa ng pulisya, walang iligal sa kanilang ginawa. Pagpasok naman namin, ma'am, doon sa lugar, open naman po yung gate. Wala naman po kaming sinira, wala po kaming nasaktan. Ang hinanap lang po namin doon is yung suspect po, ma'am. Wala pong illegal na nangyari doon po, ma'am, kasi hot pursuit yung ginawa po namin. Ipinaliwanag din nilang nakuhanan sa isa pang video kung saan may kinakalkal na bag ang isang pulis. Tinanong po namin yung mga tao doon sa area. Ang sagot nila sa amin, ma'am, hindi nila pagmamay-ari yung isang bag. Kaya tinignan ng isang kasama ko po yung bag kung sino yung may-ari nun. Baka andun na yung barel na ginamit sa krimen, pero wala po kaming kinuha ng mga gamit doon po.
Naisauli na rin daw ang bag sa may-ari na nag-claim nito sa police station kahapon. Ayon sa Northern Police District, iniimbestigahan na ng Caloocan City Police ang insidente. Inaalam nila kung nagkaroon nga ba ng mga paglabag ang mga pulis sa kanilang hot pursuit operation. Nirelieve muna sa pwesto ang mga sangkot na pulis habang isinasagawa ang investigasyon. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang uploader ng mga video, pati ang iba pang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. May mga nakahambalang na naman sa isang kalsada na bumabaybay mula Makati hanggang Taguig. Nakatutok si Mark Salazar. Nagbalikan na naman ang mga road obstruction sa kahabaan ng Chino Roces Avenue na bumabaybay mula Barangay Magallanes sa Makati hanggang Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. May mga parting iisang lane lang ang natitira para sa mga motorista dahil sa pila ng mga sasakyang sumusundo sa isang eskwelahan. Sinabayan pa ng pila ng mga pedicab at mga jeep na nagterminal na sa kalye. Ilang private vehicles naman ang nakapila sa tabing kalsada para magpa-vulcanize. Habang nakahambalang din sa bangketa ang mga epektos ng ilang junk shop at mga tindahan. Sa mismong tapat naman ng ginagawang New Senate Building, mismong construction barrier ang sagabal dahil kinain nito ang kalahati ng isang lane ng Chino Roces. Ayon sa barangay chairman ng Magallanes, Makati, palagi silang may tao sa Chino Roces para tumulong sa traffic management pero wala silang kapangyarihan para manikit ng mga traffic violators. Lumapit na raw sila sa Makati LGU at MMDA para sa karagdagang deployment ng enforcer sa lugar. Sinusubukan pa din naming makuha ang panig naman ng Barangay Fort Bonifacio sa Taguig at ang Taguig LGU. Hindi pa sumasagot ang Makati LGU. Sabi naman ng MMDA, paulit-ulit man nilang pinupuntahan ang lugar, patuloy pa rin may mga nasisita. Kailangan pa rin daw ng tulong ng mga lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Formal nang pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 3 ng Pasig River Esplanade, ang pinagandang tabing ilog Pasig na magdurugtong ng Fort Santiago sa likod ng Manila Post Office. Nakatutok si Rafi Tima. Wala pang isang taon mula nang simula ng proyekto, unti-unti na raw nakikita ang ganda ng Pasig River sa pamamagitan ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project. At sa pagbubukas ng Phase 3 ng proyekto na pinangungunahan ng Department of Housing and Urban Development, kita na raw ang potensyal ng lugar na ito na matagal nang hindi pinapansin at tila napabayaan na. Dito sa Pilipinas, matagal na nakalimutan yung Ilog Pasig. Di ba? Ilang presidente na dumaan at ilan na rin programa ang ginawa dyan. Sa pagkakataong ito, mismong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang nakatutok sa proyekto para masigurong mabilis itong matapos. Kanina, formal ng pinasinayaan ng Phase 3 ng proyekto na nagdurugtong sa Fort Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. We have efficiently added 2,000 square meters of open space by closing the road that once divided Plaza Mexico. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. More than a development project, it symbolizes unity. Bukod sa unang ginang, kabilang sa mga dumalo sa pagpapasinaya, sina Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Wang Zilian at mga malalaking negosyante. Kapag nakumpleto ang proyekto, may ahalin tulad na umano ang Pasig River sa mga sikat na ilog sa iba't ibang panig ng mundo na sentro ng turismo. Ngayon pa lang, unti-unti na raw nagbabalikan ng mga turista sa makasaysayang ilog. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River and what it will mean for Metro Manila once again. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Pahabol na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Get ready to sing your hearts out sa ultimate jamming na hatid ng 70s rock band na Toto na magko-concert sa bansa this May. Ilan sa hit songs ng banda ay I'll Be Over You and Africa. This
This May din aabangan ang concert ng pop duo na M2M not just in Metro Manila but in Cebu and Davao cities. Inaabangan na kung ipaperform nila ang kanilang hit songs tulad ng Don't Say You Love Me at Mirror Mirror. Our Ice Princess has officially gone to heaven. Pumanaw sa edad na 39 si Michelle Trachtenberg na kinumpirma mismo ng kanyang pamilya. Nakilala si Michelle sa ilang proyekto gaya ng Ice Princess, 17 Again, at Gossip Girl. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Isabel Ortega. Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Isabel. Salamat, Thank Isabel. you. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.